Sinasabi mo sa sarili mo na magbabago siya. Iniisip mong kung mas mahalin mo pa siya, magsakripisyo pa, maging mas matiyaga, gaganda rin ang lahat. Pero hindi. Karamihan sa mga lalaki ay nananatili sa maling relasyon dahil pinagkakamalan nila ang katapatan bilang anyo ng sariling pagkawasak. Iniisip nilang kapag umalis sila, duwag sila. Pero ito ang naunawaan na marurunong. Minsan, ang pag-alis ang pinakamalakas na hakbang na maaari mong gawin. May mga pag-ugali na, kapag nakita mo sa isang babae, dapat ay magpaalis na agad sa iyo. Hindi para ayusin, hindi para bigyan na isa pang pagkakataon, hindi para umasa na magigising siya, kundi para umalis. Dahil ipinapakita ng mga pattern na ito ang karakter. At ang karakter, hindi nagbabago dahil lang gusto mong magbago ito. Kapag nakita mo ang mga senyales na ito at nanatili ka pa rin, hindi iyon kabayanihan, iyon ay kahangalan. Maaaring hindi ito komportableng marinig. Baka makilala mo ang sarili mong sitwasyon. Mabuti. Dahil sa hindi kaginhawahan nagsisimula ang tunay na paglago. Binabastos ka niya sa harap ng ibang tao. Makinig ka. Sa sandaling ipahiya ka na isang babae sa harap ng iba, simulan mo nang planuhin ang iyong pag-alis. Hindi ito tungkol sa pagiging sensitibo, ito ay tungkol sa pagkilala sa pattern na nagsasabi kung paano ka talaga niya tinitingnan. Iba ang public disrespect sa private disagreement. Sa likod ng mga pinto, normal ang pagtatalo, paghamon at pag-ayos na magpartner. Pero ang babaeng pinapahiya ka sa harap ng mga kaibigan, ginagawang katatawanan ang mga kamalian mo, o kinokontra ka para lang magmukha siyang mas magaling, sinasabi niya sa lahat, kasama ka, na wala siyang respeto sa iyo. At ito ang brutal na katotohanan, hindi mo kayang bumuo na buhay kasama ang taong hindi marunong rumespeto. Ang respeto ang pundasyon ng lahat. Kapag wala ito, nagiging control ang pag-ibig, nagiging palabas ang relasyon, at nagiging transaksyon ang pagiging malapit. Pag-isipan mo kung ano talaga ang hitsura ng pampublikong pambabastos. Ginagawang biro ang mga bagay na nakakasakit. Ibinubulgar ang mga nakakahiya mong karanasan para lang mapatawa ang iba. Minamalit ang opinyon mo sa harap ng grupo. Pinapairal ang mga mata kapag nagsasalita ka. At sa bawat kilos at tono, ipinapakita niya mas mataas siya kaysa sa iyo. Maraming lalaki ang nagsasabi sa sarili, nagbibiro lang siya. Ganyan lang siya. Pero alam mo sa loob mo ang pagkakaiba ng pagbibiro mula sa pagmamahal at pangungutya mula sa paghamak. At ito ang dahilan kung bakit ito deal breaker. Dahil lumalala ito, hindi bumubuti. Ang babaeng walang respeto sa iyo sa publiko, darating ang araw na wala rin siyang respeto sa pribado. Sinusubok niya kung hanggang saan mo kayang tiisin at bawat pagkakataong pinapalampas mo, tinuturuan mo siyang mura lang ang dignidad mo. Ang marunong na lalaki ay alam na ang respeto ay hindi ipinagmamakaawa. Hindi ito premyo, ito ay batayang halaga. Kapag paulit-ulit kang minamalit, paniwalaan mo iyon. Hindi ibig sabihin nito na gusto mong purihin ka palagi. Ang ibig sabihin, ang partner mo ay hindi kailanman dapat iparamdam sa iyo na maliit ka, lalo na sa harap ng iba. Dapat nasa panig mo siya sa publiko, kahit may mga bagay kayong dapat pag-usapan ng pribado. Ganon ang tunay na partnership. Ang pag-alis dahil sa pampublikong pambabastos ay hindi tungkol sa ego, ito ay tungkol sa pagprotekta sa sarili. Dahil ang nagsisimula bilang mga biro ay nagiging panghihiya, at ang mga panghihiya ay nagiging paghamak. Hanggang sa mamalayan mong kasama mo ang taong tinitingnan kang parang kalaban, hindi kakampi. Karapat-dapat ka sa babaeng nagsasalita tungkol sa iyo ng may respeto, kahit wala ka roon. Sa babaeng pinapaganda ang imahe mo sa harap na iba dahil alam niyang pareho, kayong nasa isang koponan. Kung hindi niya kayang gawin yon, hindi siya ang para sa iyo. At walang kasaysayan, kasayahan, o potensyal para magbago ang makakapalit sa kakulangan ng respeto. Sinusubukan kaniyang baguhin kung sino ka talaga. May malaking pagkakaiba sa babaeng nagpapalago sa iyo at sa babaeng gustong baguhin ang pagkatao mo. Ang paglago ay maganda. Ang mabuting partner ay nagtutulak sa iyo na maging mas mahusay, mas disiplinado, mas buo. Pero ang babaeng gustong baguhin kung sino ka talaga, hindi ikaw ang gusto niya. Gusto niya ang ideya na ikaw na nasa isip niya. Ganito ito lumalabas, palagi niyang kinokritisismo ang mga hilig mo, ang mga kaibigan mo, ang trabaho mo, ang paraan mo ng pamumuhay. Walang tama sa mga ginagawa mo. Para sa kanya, mali ka magsalita, mali ka mag-isip, mali ka mamuhay. May larawan siya ng kung sino dapat ikaw, at araw-araw, hindi mo iyon natutugunan. Maraming lalaki ang niloloko ang sarili, concern lang siya. Gusto lang niya na maganda para sa akin. Pero tanungin mo ang sarili mo. Tinutulungan ka ba niyang maging pinakamagandang bersyon ng sarili mo, ginagawa ka niyang ibang tao? Sinusuportahan ba niya ang mga pangarap mo, o pinapalitan ng kanya? Ang babaeng gustong baguhin ang pagkatao mo ay hindi talaga masaya sa kung sino ka. Tinanggap ka niya sa pag-asang mababago ka niya.
Hindi ka kailanman naging sapat, isa ka lang proyekto. Nakikita ito sa mga relasyon, mahal mo ang karera mo, pero gusto kanyang lumipat sa mas prestihiyosong trabaho. May mga kaibigan kang pinagkakatiwalaan, pero ayaw niya sa kanila. May mga hilig kang nagpapasaya sa iyo, pero pinaparamdam niyang sayang lang ang oras mo. May paniniwala ka, pero gusto niyang tanggapin mo ang kanya. At ang pinakadelikado, binabalot niya ito sa salitang pagmamahal. Sasabihin niya, gusto ko lang ang pinakamabuti para sa'yo. Pero sa totoo lang, gusto lang niyang baguhin kung sino ka. Sinasabi niyang tinutulungan ka lang niyang maabot ang iyong potensyal. Pinupush kita kasi mahal kita, sabi niya. Pero ang tunay na malasakit ay tumatanggap sa isang tao kung sino siya, habang sinusuportahan kung sino siya nagiging. Ang bersyon niya ng pagmamahal ay nangangailangan mong talikuran ang sarili mong pagkatao para maging taong gusto niya. Ang marunong na lalaki ay alam na ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi ng transformasyon bilang kapalit. Tinatahak nito ang linya sa pagitan ng mahal ko kung sino ka at susuportahan kitang maging mas mabuti at mamahalin lang kita kapag binago mo ang mga bagay na ayaw ko sa'yo. Kapag ang pagmamahal ay nakabatay sa kondisyon, na mamahalin ka lang kung magiging ibang tao ka, hindi iyon pag-ibig. Iyon ay isang transaksyon. At ang kabayaran ay ang iyong pagkakakilanlan. Maraming lalaki ang nananatili sa ganitong relasyon, iniisip na kung magbago lang sila ng sapat, kung magsakripisyo lang na mas marami, magiging masaya rin siya. Pero hindi. Dahil ang problema, sa totoo lang, hindi ikaw. Ang problema, pinili niya ang isang taong hindi talaga tugma sa kanya, at ngayon gusto niyang ayusin iyon sa pamamagitan ng pagbago sa iyo. May karapatan kang maging ikaw. May karapatan kang magkaroon ng mga interes na hindi niya gusto. May karapatan kang magkaroon ng mga kaibigang hindi niya mahal. May karapatan kang mangarap ng mga bagay na hindi eksaktong katulad na sa kanya. Ang tamang babae, hindi kailangang baguhin ang esensya mo. Mamahalin niya ang esensya mo at gugustuhing lumago kasama nito, hindi palitan ito. Kung palagi siyang nadidismaya sa kung sino ka kumpara sa kung sino niya gustong maging ka, pareho lang kayong nagsasayang ng oras. Dapat hanapin niya ang taong akma sa kanyang pangitain. At ikaw, ang babaeng magmamahal sa'yo kung sino ka talaga. Ginagawang sandata ang pag-ibig at lambing. Pakinggan mong mabuti ito, dahil banayad pero nakamamatay. Ang babaeng ginagamit ang lambing, etensyon, o pagiging malapit bilang gantimpala o parusa, ay nang abuso sa pinakamalalim na antas. Sa isang malusog na relasyon, natural ang lambing. May pisikal na koneksyon, emosyonal na ugnayan at kalidad ng oras, hindi dahil na-earn mo ito, kundi dahil ito ang natural na bunga ng tunay na pagmamahal. Pero may mga babaeng ginagawang sandata ng kontrol ang mga ito. Ganito ang hitsura, kapag hindi mo siya napasaya, bigla siyang malamig. Kapag may hindi ka sinunod, tinatanggal niya ang lambing o intimacy bilang parusa. At kapag nakukuha niya ang gusto niya, bigla siyang mainit at mapagmahal muli. Malinaw ang pattern, ang pagmamahal niya ay kondisyonal at estratehiko. Kapag mabait ka, ibig sabihin, masunurin, makakakuha ka ng init, pansin, at yakap. Kapag masama ka, ibig sabihin, may sariling isip, may hangganan o tumututo, tatanggalin niya ang mga iyon. Ito ang lumikha na isang nakalalasong siklo. Palagi kang nag-alalang baka may masabi kang mali. Lagi mong binabantayan ang mood niya, inaayos ang kilos mo para hindi niya bawiin ang pagmamahal. Anti-unti kang natutong parang aso, may gantimpala sa mabuting asal at parusa kapag hindi. Ito ang dahilan kung bakit napakasira nito. Ginagawang manipulasyon ang pag-ibig. Ang lambing ay hindi na pagpapahayag ng damdamin, kundi taktika na kontrol. Kailanman, hindi ka magiging ligtas. Dahil anumang oras na magkamali ka, kaya niyang bawiin ang pagmamahal para ipaalala kung sino ang may kapangyarihan. Maraming lalaki ang hindi agad nakikita ang pattern na ito. Sa una, mukha lang siyang moody. Hanggang mapansin mong mainit lang siya kapag nagawa mo ang gusto niya. Hanggang sa mapagtanto mong palagi kang nag-e-effort para lang maramdaman ang init. At bago mo alam, nasa relasyon ka kung saan ang pagmamahal ay kailangang pagtrabahuhan imbes na ibinibigay ng kusa. Ang marunong na lalaki ay alam, ang intimacy at affection ay hindi dapat transaksyonal. Hindi ito gantimpala para sa pagsunod o parusa para sa pagiging totoo. Sa tunay na relasyon, ipinapahayag ng mga tao ang pagmamahal dahil nararamdaman nila ito, hindi dahil may gusto silang makuha. Pag-isipan mo kung ano ang epekto nito sa pagdaan ng panahon, nagiging balisa ka. Palagi mong iniisip kung sapat na ba ang ginawa mo para maging karapat-dapat sa lambing. Isinasakripisyo mo ang sarili mong pangangailangan, hangganan, at pagkatao para lang manatiling mainit ang relasyon. Hindi iyon pag-ibig. Iyon ay kondisyon. Ang babaeng ginagawang sandata ang intimacy ay nagsasabi ng isang bagay. Ang pagmamahal niya ay kontrolado at may hangganan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi ganoon.
Ito ay palagyan, malinaw, at kusang ibinibigay, hindi ipinagkakait bilang taktika. Kung palagi mong nararamdaman na kailangan mong mag-earn ng affection, kung palagi kang natatakot na mabawi ito, kung palagi kang naglalakad sa gilid ng malamig na distansya, hindi ka minamahal. Minamanipula ka. At narito ang katotohanang hindi napapansin ng karamihan, ang ganitong pattern ay hindi bumubuti, lalo lang lumalala. Habang mas pinapayagan mo ito, mas lumalakas ang hawak niya sa'yo. Hanggang sa desperado ka na sa malilit na piraso na init na dayti ay normal lang. Karapat-dapat ka sa babaeng hindi ginagamit ang pagmamahal bilang sandata. Sa babaeng nagbibigay ng lambing ng palagyan, hindi ayon sa kondisyon. Sa babaeng hindi ka pinarurusahan ng katahimikan tuwing may sariling paninindigan ka. Iyan ang tunay na batayan na isang malusog na relasyon. Ginagawa kang responsible sa lahat na emosyon niya. Ito ang isa sa mga pattern na unti-unting sumisira sa lalaki. Ang babaeng ito ay ginagawa kang tagapamahala ng kanyang emosyonal na mundo. Kapag malungkot siya, galit, insecure, o hindi masaya, ikaw ang sisisihin. At bago mo malaman, buong buhay mo na ang umikot sa pagpapanatili ng kanyang emosyonal na katatagan. Pinaniwala kanyang responsibilidad mong panatilihing masaya siya. Pero narito ang katotohanang kailangang marinig, ang mga matatanda ay responsible sa sarili nilang emosyon. May epekto kayo sa damdamin na isa't isa. Dapat mong alalahanin ang kanyang kalabayan. Pero malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsuporta sa damdamin na isang tao at kagiging may kasalanan sa lahat ng nararamdaman niya. Ang babaeng ginagawa kang dahilan ng lahat ng kanyang nararamdaman, ang ayaw akuin ang responsibilidad sa sariling emosyon, ang nangangailangan sa iyo para i-regulate ang kanyang isip at damdamin, ay hindi partner. Isa siyang batang ayaw tumanda. Tumanggi siyang gawin ang panloob na gawain na dapat ginagawa ng isang adulto, ang pamahalaan ang sariling emosyon, ang kilalanin ang sarili, ang harapin ang hindi niya gusto sa loob. Kaya sa halip na harapin ang araw na hindi maganda ang gising, hahanapan kanya ng kasalanan. Kapag insecure siya, gagawin niyang trabaho mo ang patunayan araw-araw na mahal mo siya. Kapag hindi siya masaya sa buhay niya, gagawin niyang ikaw ang dahilan at solusyon. At maraming lalaki ang nananatili rito. Iniisip nilang kung magiging mas mapagbigay lang sila, mas mapagpesensya, mas mabuting lalaki, magiging maayos din pero hindi mo kailanman magagawang sapat. Dahil ang problema, hindi ang kilos mo, ang problema, siya mismo. Inilabas niya sa iyo ang responsibilidad para sa sariling kaligayahan. Ang marunong na lalaki ay alam na bawat adulto ay dapat maging pangunahing tagapamahala ng sarili niyang emosyon. Ang partner mo ay dapat magdagdag sa iyong kaligayahan, hindi maging kabuuan nito. At ikaw din, ganoon. Hindi mo kailangang pasanin ang buong bigat ng damdamin na iba. Kapag ginawa kang responsible na isang tao sa lahat ng kanyang emosyon, binibigyan kanya na imposibleng kapangyarihan at imposibleng pasanin. Dahil hindi mo kontrolado ang damdamin na ibang tao. Maaari mo silang impluensyahan, pero hindi mo sila mapipilit maging masaya, kalmado, o kontento kung hindi nila ginagawang trabaho iyon para sa sarili nila. Ipinapakita nito ang mas malalim na ugat, emosyonal na kababaan o immaturity. Ang tunay na adulto ay naunawaan na ang damdamin ay produkto ng inisip at interpretasyon, hindi lang na sitwasyon. Alam nilang bagaman maaaring mag-trigger ang iba, sila pa rin ang may pananagutan kung paano tutugon. Pero ang taong emosyonal na bata ay laging nangangailangan na masisisi. Laging may kailangang mag-ayos. Laging may kailangang magdala ng bigat na siya mismo ay ayaw buhatin. At kapag tinanggap mo ang papel na iyon, gugugulin mo ang buong buhay mo sinusubukang ayusin ang hindi naayos, habang siya naman ay patuloy na iniwasan ang paglago na siya lang ang pwedeng gawin. Kung palagi kang sinisisi sa bawat nararamdaman niya, kung lahat ng problema ay kasalanan mo, kung palagi mong pinipigilan ang sarili mo para hindi siya mabadtrip, hindi ka nasa relasyon. Nasa parent-child dynamic ka. Ikaw ang magulang. Siya ang bata. Karapat-dapat ka sa babaeng marunong akuin ang sarili niyang emosyon, habang hinahayaan kang sumuporta sa kanya. Sa babaeng nagsasabing, medyo insecure ako ngayon at pinagtatrabahuhan ko to, hindi ginagawa mo akong insecure. Sa babaeng marunong pamahalaan ang sariling kaligayahan, habang pinapahalagahan ang iyong kontribusyon dito. Hindi sa babaeng gustong ikaw ang lumikha at magpanatili nito mag-isa. Linawin natin ito. Kung binabastos kanya sa publiko, hindi ka rin niya na respeto sa pribado. Umalis. Kung sinusubukan niyang baguhin ang pagkatao mo, hindi ikaw ang gusto niya, proyekto ka lang. Umalis. Kung ginagawang sandata ang lambing at pag-ibig, hindi ka niya minamahal, kinokontrol ka niya. Umalis. Kung ginagawa kang responsible sa lahat ng emosyon niya, hindi siya partner, dependent siya. Umalis. Ang mga ito ay hindi malilit na isyong kayang ayusin sa pag-usap. Ito ay mga pattern ng karakter. At ang karakter, hindi nagbabago dahil lang mapagmahal o matiyaga ka.
Ang marurunong ay naunawaan ang hindi naiintindihan ng karamihan. Ang pananatili sa maling relasyon ay hindi katapatan. Ito ay pakikipagsabuatan sa sarili mong pagkawasak. Araw-araw na tinatanggap mo ang pambabastos, manipulasyon, at emosyonal na kababaan, tinuturuan mo siyang gumana ang ganitong asal. Tinuturuan mo siyang mas lalong sirain ka. Ang mga stoic ay walang kompromiso pagdating sa isang bagay, ang protektahan ang panloob na kapayapaan. Alam nila na may mga taong hindi talaga tugma sa iyong pag-unlad, layunin at kalusugan. At walang kasaysayan, walang magagandang alaala, walang potensyal, ang sapat na dahilan para isakripisyo ang sarili mo para sa taong hindi marunong rumespeto sa'yo. Ang pag-alis ay hindi pagsuko. Ito ay pagpili sa sarili. Pagkilala na karapat-dapat ka sa partnership, hindi bilanggo. Sa respeto, hindi paghamak. Sa tunay na pag-ibig, hindi manipulasyon. Maraming lalaki ang nananatili dahil sa takot. Takot mag-isa. Takot magsimula muli. Takot amining nagkamali sila ng pinili. Pero ang takot ay masamang dahilan para sayangin ang buhay mo sa maling tao. Isang buhay lang ang meron ka. Isang pagkakataon lang para bumuo na makabuluhang relasyon. Isang pagkakataon lang para ibahagi ang mga taon mo sa taong magpapayaman sa iyo, hindi magpapababa. Kaya tanungin mo ang sarili mo, bakit mo gugugulin ang buhay mo sa babaeng binabastos ka, binabago ka, minamanipula ka, at ginagawang pasanin ang emosyon niya? Ang tamang babae ay hindi ganoon. Respetuhin ka niya sa publiko at pribado. Tatanggapin ka kung sino ka, habang sinusuportahan ang paglago mo. Magbibigay ng lambing ng kusa, hindi bilang taktika. Akuin ang sariling emosyon habang hinahayaan kang sumuporta. At, may ganong babae. Pero hindi mo siya makikilala habang abala ka sa maling isa. Kaya kung nakita mo ang sarili mo sa mga pattern na ito, tigil na sa mga palusot. Tigil na sa pag-asang magbabago siya. Tigil na sa pagsasakripisyo ng sarili mo sa altar ng relasyong unti-unting pumapatay sa'yo. Piliin mo ang sarili mo. Protektahan mo ang iyong kapayapaan. Lumayo. Ang hinaharap mong sarili, magpapasalamat sa iyo.